Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Mga ateng at kuyang, ingat sa biyahe. Ngayong Kapaskuhan, Kalawit Cellphone Gang, naglipa na naman. Alamin sa Kilos Pronto. 2 araw na lang bago magpasko. Mag-iingat po kayo mga ka-KP, lalo-lalo ng mga bumabiyahe. Diyan ho sa C5 Road sa Pasig, nabibiktima marami na ho dyan. Ito ho yung mga grupo ho ng mga kabataan. Tawag ho sa kanila, cellphone kalawit. Yun. Okay? Nabibiuhan ho to. Kaya panoorin. Dalawang araw na lamang, Pasko na. Kaya naman, ang mga kawatan kanya-kanyang diskarte para lang makapanggancho sa kalsada. Ang ilan sa kanila, menor de edad pa. Sa video na in-upload ng isang netizen sa kanyang social media account, makikita ang mabagal na daloy ng trapiko sa C5 northbound flyover. Sa pool sa video, ang binatilyong nakapulang t-shirt. Naglalakad lang siya na tila tatawid lamang. Maya-maya pa, biglang tumawid ang lalaki, kumaripas ang takbo papunta sa pulang kotse. Sabay hablot sa gamit na hawak ng pasahero ng kotse at mabilis na umeskapo. Base sa salaysay na nag-upload ng video, nangyari ito gabi na ika-7 ng Setyembre at ang nakalawit ng binatilyo mula sa kotse, cellphone. Ganito rin ang nangyari kay Fiona, hindi niya tunay na pangalan. Habang binabaybay niya ang kahabaan ng Shaw Boulevard, nabiktima rin siya ng grupo ng mga salisi, kalawit. First time kong mahablutan ng cellphone, hindi mo akalain na nasa loob ka na nga ng kotse mo, mahablutan ka pa ng cellphone, di ba? So parang kampante ako na isipin mo lang, pwede kang mahablutan ng cellphone kapag naglalakad ka sa kalsada o kaya nasa jeep ka, pampublikong sasakyan. Kaya lang ito kasi kotse mo. Habang bukas daw ang kanyang bintana, dito na raw sinamantala ng batang kawatan at mabilis na hinablot ang kanyang hawak na cellphone. Uwi na ako galing sa trabaho. Along the way, traffic kasi yon bandang harap ng SM Mega Mall. Tumawag sa akin yung boss ko. So, dahil medyo sira kasi yung aircon, binaba ko yung salamin ko. Pero sobrang baba lang ng bintana na to the point na kamay lang ng bata yung pwedeng makapasok. So, habang traffic, nagulat na lang ako as in sobrang bilis niya. Nahablot yung cellphone ko sa kanan ko. So, hawak ko siya sa kanan, tapos biglang merong sumulpot na bata. Nagaw na yung cellphone ko. So, sobrang bilis ng pangyayari. Hindi ko na malayan, as in parang natulala na lang ako. Paalala ng Kilos Pronto ngayong malapit ng Pasko. Doble ingat ang kailangan para hindi maisahan ng mga kawatan. At sa mga kawatan na patuloy na nagkalat sa lansangan, tigilan nyo na yan bago pa kayo maghihimas-rehas ngayong Pasko. Bukod kay Mando, yung mga mandurukot, ito naman si Boy Kalawit naman to. Boy Kalawit. May mga bago pala hong mga tatag na grupo. Mga grupo At yan. ang inaabangan ho, yung mga driver o yung mga pasahero ho, na busy-busy sa gamit ng kanilang mga cellphone, kaya hindi na napapansin. Meron palang kumakalawit na sa kanila. Kaya ingat po tayo. Ito, yan, nakikita ko nyo sa video, yung po yung sila Boy Kalawit. No? Talagang minamatyagan po mga dumadaan. Marurunong no, to. Ito ho, kuminsan nagagawa ho nila to kasi wala ho kasi nagbabantay. Mga enforcer, wala hong visible ang mga police. At tinetsyempohan ho nila pag medyo mabagal ang takbo, kayo naman naka-roll window down ka. Ayun, kuminsan nabubuksan lang pinto, kaya kung kayo ho'y nagbabiyahe, mas maganda ho, lock ho na yung pinto, roll window up. Wag hong para na sa ganun, hindi ko pwedeng madukutan. Tulad hong itong napapanood din nyo. Mga bata to, Lex, ha? Yung iba naman ho, ang punteriya ho nitong Boy Kalawit na ito, yung po mga driver ho. Dahil wala ho silang time na itigil yung sasakyan at bababa.
Mas matindi ho yung pag sila po ang nanakawan dahil wala na ho talaga sila magawa, kundi ibigay na lamang ho yung cellphone. Pero mas maigi siguro, mag-ingat na lang siguro ho tayo. Mas maganda yan, Lex, ano? Kung talagang na-identify ito mga lugar na kung saan namimirme ito yung mga kalawit na mga kabataan, kinakalawit yung mga cellphone. Kaya hindi rin natin masisi yung mga enforcer dahil busy sila, ano? Kaya maganda na rin yung konting ingat doon sa mga motorista ho natin, mga pasahero. Lalo-lalo na kapag medyo yung crawl, yung takbo ng mga sasakyan. Lalo na yung traffic. Diyon sila.